Hindi ito karaniwang sinasabi ng doktor mo, pero maaaring parang nakikipaglaban sa isang digmaang mahirap manalo ang iniinom mong gamot sa diabetes kung ang katawan mo mismo ay nagkukulang ngayon sa apat na napakahalagang mineral. Milyon-milyong may diabetes ang umiinom ng tableta araw-araw, umaasang bababa ang kanilang blood sugar, pero halos walang galaw ang resulta. Hindi nila alam na ang kanilang mga selula ay tila sumisigaw na para sa partikular na mga mineral na kayang magpababa ng HbA1c ng higit isang buong puntos sa loob lamang ng ilang linggo. Bilyon-bilyon ang kinikita ng industriya ng gamot sa pagbebenta ng mga reseta, ngunit nananatiling tahimik pagdating sa mga murang mineral na ito na ayon sa mga klinikal na pag-aaral ay kayang magpababa ng fasting glucose ng 30 puntos o higit pa. May lihim ang iyong pancreas. Hindi ito makagagawa ng insulin ng maayos kung wala ang eksaktong mga mineral na ito. At malaki ang posibilidad na kulang ka sa hindi bababa sa dalawa sa mga ito sa mismong sandaling ito. Ang pagtaas ng asukal matapos kumain, ang walang tigil na pagkapagod na tila humihila sa iyo pababa, ang pamamanhid at pangingilig sa iyong mga paa na maaring babala ng nerve damage. Lahat ng ito ay maaaring senyales na ang katawan mo ay humihingi ng mga mineral na desperado nitong kailangan. May mga taong may diabetes na, sa gabay ng kanilang doktor, ay nakapagbawas ng dosage o nakapag-adjust ng kanilang gamot matapos maayos ang kanilang nutrisyon at mineral intake. Umiiral ang pananaliksik, malawak ang ebidensya. Ngunit madalas, mas nabibigyang pansin ang mamahaling gamot habang ang mga natural na suportang ito ay naririyan lamang sa paligid. At ang matutuklasan mo sa mga susunod na minuto ay maaaring magbago ng pananaw mo sa kung paano mo haharapin ang iyong diabetes. Simulan natin sa una. Una, magnesium glycinate. Ang magnesium glycinate ay isa sa mga anyo ng magnesium na kilala sa mataas na absorption rate. Dito, ang mineral ay nakakabit sa glycine, isang amino acid na tumutulong para mas madali itong maabsorb ng katawan. Dahil dito, mas maraming magnesium ang nakararating mismo sa iyong mga selula. Narito ang isang mahalagang katotohanan. Ang magnesium ay kasali sa mahigit 300 enzymatic reactions sa katawan. Gayunpaman, malaking porsyento ng populasyon ang maaaring may kakulangan dito araw-araw. Sa kaso ng diabetes, may isa pang hamon. Kapag mataas ang blood sugar, napipilitang maglabas ang mga bato ng mas maraming magnesium sa pamamagitan ng ihi. Ang kakulangang ito ay maaaring makaapekto sa maayos na pagkontrol ng asukal sa dugo at makadagdag sa insulin resistance. Minsan, tahimik lang ang mga sintomas ng kakulangan sa magnesium kaya napagkakamalan itong bahagi lang ng diabetes, maaaring makaranas ng masakit na muscle cramps sa gabi, lalo na sa binti. May mga pagkakataong nagkakaroon ng eye twitch o hindi maipaliwanag na pagkapagod kahit sapat ang tulog. May ilan ding nakapapansin ng pagbabago sa tibok ng puso, pagtaas ng blood pressure, o pakiramdam ng pagkabalisa. Ang hirap mag-concentrate, problema sa pagdumi, at maging pamamanhid o pangingilig sa kamay at paa ay maaari ring maiugnay sa kakulangan sa mineral na ito. Minsan pati ang matinding pagnanasa sa tsokolate ay iniuugnay sa kakulangan ng magnesium dahil ang ilang pagkain tulad nito ay may taglay na mineral. Pagdating sa blood sugar, may mga pag-aaral na nagpapakita na ang sapat na magnesium intake ay maaaring makatulong sa pagpapabuti ng insulin sensitivity. Sa ilang research, ang pag-inom ng humigit kumulang 400 milligrams kada araw ay naiugnay sa pagbaba ng A1C ng humigit kumulang 0.4 hanggang 0.7% sa loob ng 12 linggo. May mga datos ding nagpapakita ng posibleng pagbaba ng fasting blood glucose ng 20 hanggang 30 mmol per deciliter sa ilang kalahok. Nakakatulong ang magnesium sa paggana ng mga enzyme na responsable sa maayos na paggamit ng carbohydrates at maaari rin itong makatulong sa pagbawas ng insulin resistance. Kapag naitama ang kakulangan, may ebidensyang nagpapakita ng pagtaas ng insulin sensitivity at pagbawas ng markers ng inflammation. Ang mga pancreatic beta cells na gumagawa ng insulin ay mas nakagaganap ng maayos kapag sapat ang magnesium.
Bukod dito, may papel din ang magnesium sa pagpaparelax ng mga blood vessel na mahalaga para sa kalusugan ng puso. Mahalagang tandaan na ang anumang pagbabago sa supplements o gamot ay dapat laging ikonsulta muna sa iyong doktor, lalo na kung ikaw ay umiinom na ng maintenance medications para sa diabetes o iba pang kondisyon. Ang impormasyong ito ay para sa layuning pang-edukasyon lamang at hindi kapalit ng propesyonal na payong medikal na kayang magpababa ng blood pressure ng 8 hanggang 12 punto sa systolic at may mahig hanggang 8 punto sa diastolic. Ang dating hindi regular na tibok ng puso ay maaaring maging mas stable at ayon sa ilang pag-aaral, bumababa ang panganib ng arrhythmia ng hanggang 38%. Ang matitigas na ugat na parang bato ay maaaring lumambot ng humigit kumulang 28% habang ginagawa ng magnesium ang papel nito. Pinipigilan nito ang sobrang kalsyum na dumikit at maging bahagi ng mapanganib na arterial plaque at may mga datos na nagpapakitang maaaring bumaba ang pagbuo nito ng 32%. Unti-unting bumabalik sa maayos na paggana ang mga daluyan ng dugo, umaangat ang kanilang function ng 35% at mas maayos silang lumalawak kapag kinakailangan. Ang panganib ng atake sa puso ay maaaring bumaba ng 30% sa mga diabetic na naitama ang kakulangan sa magnesium. Maging ang iyong mga nerbiyos na tila sumisigaw sa sakit ay maaaring makaranas ng ginhawa dahil tinutulungan ng magnesium na protektahan ang mga ito laban sa pinsalang dulot ng mataas na glucose. Ang sintomas ng neuropathy ay maaaring bumaba ng 35 hanggang 45% at mas bumibilis muli ang paglalakbay ng nerve signals. Ang pakiramdam ng pagkasunog, pangingilig at kirot ay maaaring mabawasan ng hanggang 40% sa loob lamang ng 8 linggo ng tamang supplementation. Ang iyong mga bato ay hindi na ganoon kabilis mapagod dahil may mga pag-aaral na nagpapakitang maaaring bumagal ng 30% ang paglala ng diabetic kidney disease kapag sapat ang magnesium. Pinangangalagaan nito ang masiselang filter ng kidney at maaaring mabawasan ang pagtagas ng protina sa ihi ng 22 hanggang 28%. Pati ang mga buto ay nakikinabang, mas tumitibay at bumababa ang panganib ng fracture ng 25%. May 5 pagkaing mayaman sa magnesium na tunay na makatutulong sa pagtaas ng iyong levels. Nangunguna ang pumpkin seeds na may humigit kumulang 500 mg bilang ng bawat 100 gramo, halos walang kapantay kumpara sa ibang pagkain. Ang spinach ay nagbibigay ng mga 80 ml bawat lutong tasa at madali itong maabsorb ng katawan. Ang dark chocolate na may 70% cocoa ay may tinatayang 239 na miyang bawat 100 gramo. Sa wakas, isang masustansyang dahilan para kumain ng tsokolate na maaari pang makatulong sa diabetes kung kakainin ng tama at katamtaman. Ang almonds ay may mga 275 mi bawat 100 gramo kapag hilaw o dry roasted. Ang black beans naman ay may humigit kumulang 120 mg bawat lutong tasa habang tumutulong din sa pag-stabilize ng blood sugar. Pagdating sa supplements, may mga anyo ng magnesium na mas epektibo at mas banayad sa tiyan. Doctor's Best Magnesium Glycinate ay naglalaman ng 200 mg elemental magnesium na walang halong hindi kinakailangang sangkap. Ang Sal Magnesium Glycinate ay nag-aalok ng 400 mg na talagang naabsorb ng katawan ibes na mailabas lang. Ang Pure Encapsulations Magnesium Glycinate ay nagbibigay ng 120 mg ng purong sangkap na walang fillers. Ang Now Foods Magnesium Glycinate ay may 200 mg na abot kaya sa presyo. Ang Thorne Magnesium Bisglycinate ay may 200 mg sa mataas na antas ng purity. Karaniwang inirerekomenda ang 400 hanggang 600 mg kada araw. Hinahati sa 2 beses at iniinom kasabay ng pagkain para sa mas magandang epekto. Maaaring magsimula sa 200 mg at dahan-dahang taasan upang makita ang tolerance ng katawan. Ang glycinate form ay mas bihirang magdulot ng problema kumpara sa murang magnesium oxide. Kapag lumampas sa 800 mg kada araw,
maaaring makaranas ng loose stools bilang pangunahing side effect. Tandaan na maaaring makaapekto ang magnesium sa ilang antibiotics at bone medications. Kaya, mas mabuting may pagitan na 2 oras ang pag-inom. Mas mainam din itong inumin sa gabi dahil nakatutulong ito sa pagpaparelax at mas mahimbing na tulog. Ikalawa, chromium picolinate. Ang chromium picolinate ay isa sa pinaka-epektibong anyo ng trace mineral na ito kung saan ang chromium ay nakakabit sa picolinic acid na may absorption rate na hanggang 300% mas mataas kaysa sa ibang anyo. Kaunting-kaunti lamang ang kailangan ng katawan, ngunit napakalaki ng impluensya nito sa paggana ng insulin. Narito ang katotohanang hindi madalas nababanggit. Dahil sa modernong food processing, hanggang 90% ng chromium ang nawawala mula sa mga butil at refined foods. Kapag mataas ang asukal sa pagkain, mas maraming chromium ang nailalabas sa ihi na nagdudulot ng kakulangan at nagpapahirap sa pagkontrol ng blood sugar. Ang stress ay mabilis ding umubos ng chromium. Sa tuwing tumataas ang iyong blood sugar, mas lalo kang nawawalan nito. Nabubuo ang isang pababang siklo kung saan ang kakulangan ay nagdudulot ng mataas na asukal at ang mataas na asukal ay lalo pang nagpapalala ng kakulangan. Ang mga sintomas ng kakulangan sa chromium ay tila pangkaraniwan kaya madalas hindi ito napapansin. Maaaring makaranas ng matinding energy crash tuwing hapon at tila kailangan mo ng asukal o kape para lang makapagpatuloy. Ang sugar cravings ay nagiging halos hindi mapigilan. Hindi ka makadaan sa matatamis nang hindi hinahanap-hanap ang mga ito. Makapal ang brain fog, nakakalimutan mo kung bakit ka pumasok sa isang silid, ilang segundo lang matapos kang pumasok. Dumarating ang anxiety ng walang babala at ang mood swings ay nagiging kapansin-pansin. Nawawala sa ayos ang gana sa pagkain. Hindi ka nabubusog kahit gaano ramyang kainin. Unti-unting nadaragdagan ng timbang, lalo na sa bandang tiyan, kahit pareho lang ang kinakain mo. May pagkahilo kapag biglang tumayo at pakiramdam ng panginginig sa pagitan ng pagkain. Isa pa sa ikinababahala ng marami, madalas kang ginawin at mas mabagal maghilom ang sugat. Ang chromium picolinate ay may kakaibang paraan ng pagtulong sa blood sugar. Pinapaganan nito ang insulin receptors na parang binubuksan ng mga switch na dati hindi gumagana. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang 200 hanggang 400 micrograms kada araw ay maaring magbababa ng A1C ng 0.5 hanggang 0.8% sa loob ng 12 linggo. Ang fasting blood glucose ay maaaring bumaba ng 15 hanggang 20 milliliterons per deciliter habang tinutulungan ng chromium ang insulin na mailipat ang glucose palabas ng bloodstream. Ang pagtaas ng asukal matapos kumain ay maaaring bumaba ng 20 hanggang 35 milliliterons per deciliter dahil mas napapabilis ang pagkuha ng mga selula ng glucose. Pinahuhusay ng mineral na ito ang pagdikit ng insulin sa receptors ng hanggang 40%, kaya ang parehong dami ng insulin ay mas nagiging epektibo. Ang insulin sensitivity ay maaaring tumaas ng 35 hanggang 48% kapag naayos ang chromium levels. Ang insulin resistance ay maaaring bumaba ng 30 hanggang 42% habang inaalis ng chromium ang metabolic block na humahadlang sa tamang paggana ng insulin. Mas nagiging responsive ang mga selula sa signal ng insulin. Maaari ring bumaba ng 25% ang produksyon ng glucose sa atay, kaya nababawasan ang sobrang asukal na inilalabas sa sistema, lalo na sa gabi. Pinahuhusay din ng chromium ang pag-iimbak ng glucose sa mga kalamnan bilang glycogen sa halip na maging taba. Nakikinabang din ang cardiovascular system. Maaaring bumaba ang triglycerides ng 15 hanggang 20% at tumaas ang HDL o good cholesterol ng auto hanggang 12%. Ang total cholesterol ay maaaring bumaba ng 10 hanggang 15%, habang ang LDL particles ay nababawasan din. Ang blood pressure ay maaaring bumaba ng karaniwang simpa hanggang 1 puntos sa systolic habang umaangat ang vascular function ng 22%.
Ang pagbuo ng arterial plaque ay maaaring bumagal ng 18% at mas gumaganda ang endothelial health. Ang panganib ng sakit sa puso ay maaaring bumaba ng 25% sa mga diabetic na may optimal chromium levels. May mga datos ding nagpapakita na maaring mabawasan ang sintomas ng neuropathy ng 20 hanggang 30%. Mahalagang paalala, ang lahat ng numerong nabanggit ay batay sa ibang pag-aaral at maaaring mag-iba ang resulta sa bawat tao. Ang impormasyong ito ay para sa layuning pang-edukasyon lamang at hindi kapalit ng payo ng doktor. Bago magsimula o magbago ng anumang supplement o gamot, kumonsulta muna sa isang lisensyadong profesional sa kalusugan upang matiyak na ito ay ligtas at angkop sa iyong kondisyon at pinoprotektahan din nito ang mga nerve cells laban sa pinsalang dulot ng sobrang glucose. Unti-unting nagiging mas stable ang iyong mga bato habang bumabagal ng humigit kumulang 22% ang paglala ng diabetic kidney disease. Ang pagtagas ng protina sa ihi ay maaring bumaba ng 15 hanggang 20% habang nananatili sa mas maayos na antas ang kidney function. Mas bumibilis din ang pagbabawas ng timbang dahil nakatutulong ang chromium na dagdagan ang lean muscle mass ng 12% at bawasan ang body fat ng auto hanggang 10%. May natural na chromium sa pagkain, ngunit dahil sa modernong agrikultura at pagkaubos ng sustansya sa lupa, nagiging hindi tiyak ang dami nito. Ang broccoli ay may humigit kumulang 11 micrograms bawat kalahating tasa. Ang grape juice ay may mga 8 micrograms bawat tasa. Ang turkey breast ay may tinatayang 2 micrograms bawat 100 gramo. Ang green beans ay may halos 1 microgram bawat kalahating tasa. Ang whole wheat bread ay may mga 3 micrograms bawat hiwa. Para sa mas tiyak na therapeutic dose, may mga dekalidad na supplements. Ang Thorne Chromium Picolinate ay may 500 micrograms na may mataas na antas ng purity. Ang Now Foods Chromium Picolinate ay nag-aalok ng 200 micrograms bawat kapsula na mas abot kaya. Ang Solgar Chromium Picolinate ay may 500 micrograms na walang hindi kailangang fillers. Ang Pure Encapsulations Chromium Picolinate ay may 500 micrograms sa hypoallergenic formula. Ang Jarrow Formulas Chromium Picolinate ay nagbibigay ng 200 micrograms na may mahusay na bioavailability. Ang karaniwang therapeutic dose ay nasa 200 hanggang 400 micrograms kada araw, iniinom kasabay ng pagkain para sa mas magandang absorption. Sa mga clinical trials, ginamit ang 200 micrograms 2 beses sa isang araw at nagpakita ng makabuluhang benepisyo. Bihira ang side effects kapag nasa tamang dose. Ngunit ang pag-inom ng higit sa 1,000 micrograms kada araw sa mahabang panahon ay maaaring magdulot ng problema sa bato o skin reactions dahil maaaring palakasin ng chromium ang epekto ng insulin at diabetes medications. Mahalaga ang masusing pag-monitor ng blood sugar. Maaaring magsimula sa 200 micrograms at i-adjust batay sa magiging tugon ng katawan sa gabay ng doktor. Ikatlo, zinc picolinate. Ang zinc picolinate ay isa sa pinakamakapangyarihang mineral pagdating sa pamamahala ng diabetes at ang nagpapabukod tangi rito ay kung gaano ito kaepektibong naa-absorb ng katawan kumpara sa ibang anyo ng zinc. Nakakabit ang zinc sa picolinic acid na tila susi na nagbubukas sa mga selula upang makapasok ito kung saan ito pinakakailangan. Mas maraming zinc ang matatagpuan sa pancreas kaysa sa halos anumang organ sa katawan at may dahilan iyon. Napakahalaga ng zinc sa produksyon, pag-iimbak, at paglabas ng insulin. Kapag kulang ang zinc sa katawan, dahan-dahang lumalabas ang mga babalang senyales. Mapapansin mong mas matagal maghilom ang mga sugat. Ang mga hiwa na dati gumagaling sa loob ng ilang araw ay inaabot na ng ilang linggo. Humihina ang immune system at mas madalas kang dapuan ng sipon o impeksyon. Mas maraming buhok ang nalalagas. Nagkakaroon ng matitinding acne breakout. Humihina ang panlasa at pangamoy. Maraming diabetic ang nakararanas ng kawalan ng gana sa pagkain, tuloy-tuloy na pagkapagod,
at brain fog na nagpapahirap mag-concentrate. Ang pinakanakababahalang senyales ay makikita sa blood sugar levels na bigla na lang pabago-bago ng walang malinaw na dahilan. Tinutulungan ng zinc picolinate ang blood sugar sa pamamagitan ng direktang pagsuporta sa insulin function sa antas ng selula. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang 200 ml ng zinc kada araw ay maaaring magpababa ng HbA1c ng 0.5 hanggang 1.2% sa loob ng 3 buwan. Ang fasting blood glucose ay maaaring bumaba ng 15 hanggang 25 mmol per deciliter. Ang mga post-meal spikes na dati umaabot ng 200 o 250 ay maaaring bumaba sa mas kontroladong antas na nasa 150 hanggang 170. Pinapataas ng mineral na ito ang insulin sensitivity ng 20 hanggang 35%, kaya mas tumutugon ang mga selula sa insulin. Nakikinabang din ang puso dahil nababawasan ng zinc ang inflammation sa blood vessel walls ng 25%, at pinapababa ang oxidative stress na sumisira sa cardiovascular system. Ang nerve damage na nagdudulot ng pangingilig at pamamanhid sa paa ay maaaring bumagal dahil pinoprotektahan ng zinc ang nerve fibers at pinapabuti ang nerve signal transmission ng 30%. Mas mahusay ding nakakapag-filter ng dugo ang mga bato at may mga pag-aaral na nagpapakita ng 18 hanggang 22% pagbuti sa kidney function markers kapag naitama ang zinc levels. Pati ang mga mata ay nakikinabang dahil ang zinc sa retina ay tumutulong sa pag-iwas sa diabetic retinopathy at maaaring magpababa ng panganib ng 15%. Ang 5 pagkaing mayaman sa zinc ay kinabibilangan ng oysters na may 74 per miligram bawat 100 gramo. Ang beef ay may 12 miligram bawat 100 gramo. Ang pumpkin seeds ay may 10 miligram bawat 100 gramo. Ang chickpeas ay may 3.4 per miligram bawat tasa. At ang cashews ay may 5.6 miligram bawat 100 gramo. Para sa supplements, maaring tingnan ang Thorn Zinc Picolinate na may 30 mg, Now Food Zinc Picolinate na may 50 mg, Solgar Zinc Picolinate na may 22 mg, Jarrow Formula Zinc Balance na may 50 mg, at Life Extension Zinc Caps na may 50 mg. Ang karaniwang therapeutic dose ay nasa 30 hanggang 50 mg kada araw, iniinom kasabay ng pagkain upang maiwasan ang pananakit ng tiyan. Ang pag-inom ng higit sa 100 ml kada araw ay maaaring magdulot ng pagduduwal, pagsusuka, pananakit ng tiyan, at tuloy-tuloy na sakit ng ulo. Ang sobrang zinc sa mahabang panahon ay maaaring magdulot ng copper deficiency dahil hinahadlangan nito ang pagsipsip ng copper na maaaring humantong sa anemia at mahinang immune system. May ilan ding nakararanas ng metallic taste sa bibig. Maaari ring makaapekto ang zinc sa ilang antibiotics at blood pressure medications, kaya mahalagang may pagitan na 4 na oras ang pag-inom. Ang mga buntis ay hindi dapat lumampas sa 40 mg kada araw, at ang may sakit sa bato ay dapat kumonsulta muna sa doktor bago uminom ng supplement. Ika-4, selenomethionine. Ang selenomethionine ay isa sa pinaka-bioavailable na anyo ng selenium na madaling maabsorb ng katawan at may mahalagang papel para sa mga diabetic na nahihirapan sa pagkontrol ng blood sugar. Ang organic compound na ito ay kahawig ng amino acid na methionine, kaya halos 90% ang absorption rate nito kumpara sa 50% lamang ng inorganic forms. Ang thyroid at pancreas ay nag-iipon ng selenium dahil kailangan ito sa paggawa ng antioxidant enzymes na nagpuprotekta sa insulin-producing cells laban sa pagkasira. Kapag bumaba ng husto ang selenium levels, nagpapadala ang katawan ng mga senyales na madalas hindi napapansin. Bumagal ang thyroid, kaya pakiramdam mo ay pagod ka palagi kahit sapat ang tulog at tumataba kahit hindi naman nadaragdagan ng pagkain. Nanghihina ang mga kalamnan, nagiging brittle ang buhok at nalalagas. Nagkakaroon ng puting batik at guhit ang mga kuko, lumalala ang brain fog, humihina ang memorya, at nagiging pabago-bago ang mood. Ang pinakamapanganib na senyales ay ang paghina ng immune system, kaya mas madali kang dapuan ng impeksyon.
Tinutulungan ng selenomethionine ang blood sugar control sa pamamagitan ng pag-activate ng glutathione peroxidase, isang enzyme na nagpoprotekta sa pancreatic beta cells laban sa oxidative damage. Ayon sa research, ang 200 micrograms kada araw ay maaaring magpababa ng HbA1c ng 0.6 hanggang 1.4% sa loob ng 12 linggo. Ang fasting glucose ay maaaring bumaba ng 18 hanggang 30 millinolans per deciliter, at ang post-meal spikes na umaabot sa 240 ay maaaring bumaba sa 165 hanggang 180. Pinapataas nito ang insulin sensitivity ng 28 hanggang 42%. Napoprotektahan din ang puso dahil nababawasan ang inflammation markers ng 32% at napipigilan ang oxidation ng LDL cholesterol na nagbabara sa ugat. Gumaganda ang blood vessel function ng 24%, kaya nababawasan ang paninigas ng ugat na nagdudulot ng high blood pressure at atake sa puso. Ang paglala ng nerve damage ay maaaring bumagal ng 27% dahil pinoprotektahan ng selenium-rich enzymes ang myelin sheath ng nerve fibers. Ang kidney filtration rate ay maaaring bumuti ng 16 hanggang 21%. Mas mahusay ding nakakapag-detoxify ang atay at nakakapagproseso ng 35% mas maraming harmful substances kapag sapat ang selenium. Ang 5 pagkaing mayaman sa selenium ay ang Brazil nuts na may napakataas na 1917 micrograms bawat 100 gramo, yellowfin tuna na may 92 micrograms bawat 100 gramo, halibut na may 47 micrograms bawat 100 gramo, sardines na may 53 micrograms bawat 100 gramo, at grass-fed beef na may 33 micrograms bawat 100 gramo. Para sa supplements, maaaring piliin ang Life Extension Super Selenium Complex na may 200 micrograms, Thorn Selenium na may 200 micrograms, Pure Encapsulation Selenium na may 200 micrograms, CLA Lab Selenomet na may 200 micrograms, at Solgar Selenium na may 100 micrograms. Ang karaniwang dose ay nasa 200 hanggang 400 micrograms kada araw. Iniinom kasabay ng pagkain na may healthy fats para sa mas magandang absorption. Ang pag-inom ng higit sa 900 micrograms kada araw ay maaaring magdulot ng selenosis, isang toxic condition na may sintomas tulad ng garlic-like breath, metallic taste sa bibig, mabilis na paglalagas ng buhok, pagkapal at pagkabrittle ng kuko hanggang sa malaglag, pamumula at iritasyon ng balat, at matinding problema sa pagtunaw ng pagkain. Sa malalang kaso, maaaring magdulot ng permanenteng neurological damage tulad ng panginginig at pagkalito. Ang mga umiinom ng blood thinners ay dapat mag-ingat dahil maaaring palakasin ng selenium ang anticoagulant effects at magdulot ng pagdurugo. Ang mga buntis ay hindi dapat lumampas sa 400 micrograms kada araw, at ang may kondisyon sa thyroid ay kailangang bantayan dahil malaki ang epekto ng selenium sa thyroid hormone production. Ang pagbabago sa iyong blood sugar ay maaaring magsimula sa sandaling maisama mo ang 4 na mineral na ito sa iyong pang-araw-araw na routine, ngunit tandaan na iba-iba ang tugon ng bawat tao. Marami ng diabetic ang nakapansin ng mas mababang HbA1c, mas stable na glucose levels, at mas kaunting komplikasyon matapos pagtuunan ng pansin ang kanilang micronutrient status sa ilalim ng gabay ng propesyonal. Kung may natutunan ka sa video na ito tungkol sa posibleng kakulangan sa mineral na maaaring nakaaapekto sa iyong diabetes control, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang impormasyong pangkalusugan. Mag-iwan ng komento kung alin sa mga mineral ang nais mong pag-usapan muna sa iyong doktor, at ibahagi ang video na ito sa mga kakilala mong may diabetes na maaaring makinabang sa kaalamang ito. Laging tandaan, ang impormasyong ito ay para sa layuning pang-edukasyon lamang at hindi kapalit ng personal na konsultasyon sa lisensyadong doktor o healthcare provider.